So, yung sa chapter 5 po kasi nito, ang Hebreo, ito po ay patungkol sa Panginoong Jesus bilang pinakapunong pari po natin. At iba nga po ang pinakapunong pari, siya po yung tawag dito, nag-aalay po ng mga kaloob at mga handog para mapatawad po ang mga kasalanan. At iba nga po, si Aaron na mula po sa angkan ni Levi, di ba po ang pinili ng Panginoong Diyos upang maging pinakapunong pari po, lalo na po di ba nung kapanahonan po nila Moises at mga sumunod pa po ng mga years. Yung mga pinakapunong pari at may mga pari po. Para nga po yun sa pag-aalay po or paghahandog para nga po mapatawad yung mga kasalanan. Pero di ba nga po ang Panginoon Jesucristo, yung kanyang dugo, ayun na po yung sacrifice para nga po, di ba, yung past natin, yung present natin, yung future natin na pagkadapa ay kumbaga po ay mapatawad ng ating Panginoon. Kaya nga po, di ba, siya po yung nag-reconcile po ng ating relationship. Di ba, dati may separation tayo, outside tayo ng presence ng Panginoon. Pero dahil nga po sa Panginoong Jesus, siya po yung naging daan para, di ba po, magkaroon tayo ng komunikasyon ulit at magandang relasyon po. Kumbaga may kapayapaan po sa pagitan natin at sa ating Creator, sa ating Ama na nasa langit. So, kung hindi niyo po yung nababasa, mababasa niyo po iyan po sa chapter 5. So, tayo po ay dumako na sa verse 11. MBB tag po ang gagamitin po at chapter 6 po ng Hebreo ang ating pong tatalakayin. Ang pamagat po nito ay babala po patungkol or laban sa pagtalikod sa apostas po. Di ba nga po na siyang ating na-witness na ng mga nakalipas na dito, mga buwan, di ba? Tayo po ay aware na patungkol din sa pagtalikod sa pananampalataya. Kumbaga po ay pagbalik sa dating pamumuhay. At sabi nga po dito sa verse 11, marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, patungkol nga po doon sa pagiging pinakapunong pari ng ating Panginoong Hesus. Ngunit sabi nga po dito, mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyo umunawa. Kumbaga, yun po yung nagiging hindrance. Kumbaga, para lubusang maunawaan yung iba pa pong mga kapahayagan patungkol nga po doon sa pagiging pinakapunong pari ng Panginoon. Yun nga po yung napakabagal pong umunawa. Sabi naman po dito sa verse 12, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. So, ang tinutukoy po kasi dito ay mga mananampalataya kasi kung mababasa po natin sa palimula po itong Hebreo, may introduction po kasi dito. Ito po daw ay sulat sa mga Hebreo para po ito sa mga mananampalatayang dumaranas po ng mahigpit na pag-uusig, nanganganib na tumalikod nga po sa pananampalataya dahil nga po doon sa mga pag-uusig at pag-buptis. So ito po yung tinutukoy dito na dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Ito po yun. So sabi po dito, yung word po na dapat sana'y ay expectation. Di ba po? Ito po ay expectation, kumbaga, na growth or paglago bilang isang mananampalataya. At sabi nga po dito, itong word na to ay kumbaga, may outcome dapat. Kumbaga may resulta. At bilang tagasunod nga po ng Panginoon, dapat sana iba nga po may paglago, may expectation, lalo na nga po, di ba, sa pagiging tagapagturo. Di ba nga po, kumbaga, vessel, passageway ng salita ng Panginoon, ng magandang balita, na sa gayon na ibahagi din po sa iba. At yung word naman po na tagapagturo na kayo, na ang ibig sabihin po ay may kakayahan na po na magturo o magbahagi po ng salita ng Diyos. At ito nga po, ang tinutukoy dito ay expected or expectation na paglago ng isang mananampalataya. Sabi nga po dito, subalit daw po, so yung word po na subalit, kumbaga, hindi daw pala, kumbaga, hindi po yun yung nangyari, kontra po yung dun sa expectation na nabanggit po kanina na dapat sa tagapagturo na. Kumbaga, yung expectation po na yun ay hindi na-meet o hindi po na-satisfy, hindi po natuloy, hindi po nangyari. At iba nga po, sa ganong mga panalibanan ay meron po yung mga rason. Bakit ganun po
hindi po nangyari yung expected na yun na dapat sana po ay tayo nagturo na. At sabi nga po dito, subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. At doon po sa word na hanggang ngayon, ibig sabihin may time span po. Kumbaga, may starting point to current day. Kumbaga, nasimulan na. Kumbaga, para yung nagiging cycle lang po. Kumbaga, yung word na hanggang ngayon. Ibig sabihin may simula, pero up until now, ganun pa din yung nangyayari. At sabi nga po dito, hindi lang daw po ito minsanan, yung word po na hanggang ngayon. Hindi lang minsanan nangyari, kundi kumbaga po ay paulit-ulit, may repetition at continuous po yung ganung sitwasyon. Kumbaga nagiging stagnant po, wala pong paglago. Diba po? At sabi nga po dito, ay patungkol daw po patungkol nga po ito sa kailangan pa daw po ulit turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos na siya nga po mababanggit dito sa may chapter 6. Kumbaga parang paulit-ulit po na kailangan pang turuan. Ibig sabihin, hindi po na-absorb yung salita ng Diyos na kanilang napakinggan, kanilang natanggap. Kaya kailangan pa po na parang balik-balikan iyon. Kumbaga hindi po nakakausad. Di ba nga po, dapat tayo ay lumalago. Diba katulad po tayo ng halaman. Paano po tayo mamumunga kung hindi po tayo nagkakaroon ng dagdag na sanga sa bawat araw, ng dagdag na dahon? Diba po kailangan hindi daw po tayo stagnant lalo na sa ating nalalaman. Kaya nga po diba kailangan nating lumago sa spirito at gayon din po sa karunungan ng Panginoon. Chapter 5, brother. Kadugsong po kasi ito nung chapter 6. Magkadugsong po sila. Tapos MBB tag po siya. At sabi nga po dito, dapat sanay, so meron po ulit, no, expectation na outcome, kumbaga nag-grow bilang isang mananampalataya. Dapat sanay kumakain na kayo ng matigas na pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ay, ito. Babalikan ko lang po pala yung kanina. Yung nga pong nabanggit na kailangan pa. Diba po, turuan ng mga panimulang aralin. At katulad nga po ng nabanggit kanina, wala pong pag-usad. Kasi yung word na kailangan, ibig sabihin po ay may puwang pa rin. O pangangailangan na kailangan po na rin. Baga wala nga pong pag-usad, walang paglago, mga nakastay lang sa isang stage at hindi po nagpapatuloy sa paghakbang. Baga stranded. Baga, dapat sana yung mga karunungan pa o kapahayagan na ibibigay ng Panginoon ay matanggap na, ay hindi po nauudlot. Kaya nga po nananatili stagnant. Ito lang sa ganong posisyon. Kumbaga hindi hinapangan yung iba pang dito mga aralin na dapat malaman. Pero di ba nga po iyon ay may kadahilanan. At sabi nga po dito, para pong palayo na may butas, diba po, na kailangan pang tapalan ng paulit-ulit. At kaya yun nga po, hindi na nanatili yung laman o yung natanggap na salita ng Diyos. Natatapon siya. So, ang nangyayari, nagsasayang, kumbaga hindi po na-solidify, di ba po, hindi na-absorb fully yung seed, yung word of God. Kaya nga po, di ba, paulit-ulit pa na kailangan ulit daanan. At sabi nga po dito, hindi po din nagkakaroon ng ugat. At hindi po patuloy na tumutubo. At yun nga po, sa kasunod po na paragraph ay paragraph pa to sentence. So sabi po dito, dapat sanay. So ganun din po, may expected growth, may expectation po ulit. Kumakain na kayo, ibig sabihin may kakayahang tumanggap ng matigas na pagkain, di ba? Pag matigas na pagkain, ito po at para sa may mga ngipin na. Ito na hindi naman ito pwede sa mga baby kasi hindi nila yan mangunguya. O may mga panguya na. Di ba po, may pangdurog, may pangproseso, di ba po, ng kinakain. At di ba nga po, katulad nung example sa bayabas. Kumakain po ba kayo ng buto? Kasi ako po ay yung balat lang kinakain ko. Di ba po, para malasahan natin yung bayabas, yung katas, di ba po, kailangan po natin siyang durugin, i-proseso. Di ba, need po natin siyang nguyain para yung katas nga po, di ba, malasahan. At hindi din po siya makapag-cause ng pagka-choke. Kasi, di ba,
Sa akin po, hindi ko po ninunod agad yung sa ano eh, yung sa balat. Yung sa aking experience po yun. Kumbaga, ang tag dito, pinoproseso ko sa pamagitan ng aking ngipin ng sa gayon, yung katas ay malasahan ko at gayon din para hindi nga din po ako ma-choke, kumbaga mabilao. Sabi nga po dito, ito po kasi, yung matigas na pagkain na ito, ay ito po yung mga hiwaga sa likod po ng salita ng Diyos. Ito po yung mga nakatago. Diba po? Na maunawa lang natin sa pamagitan ng banal na spirito. At yun nga po, katulad na lang po ito ng mga parable, diba po? Ng mga revelation sa atin, hindi lang po mismo yung book sa Bible na revelation, pati na rin yung mga kapahayagan sa atin. Kumbaga, dito, wala din yung growth sa discernment. At yun din po, diba, ang Word of God is for spiritual sense. Sa pamagitan po, spiritual way, which is sa pamagitan po ng Holy Spirit na magtuturo sa atin, ay maunawaan natin. So, kumbaga po, ay holistic viewing na po sana yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Diba, katulad po napanood niyo po yung video dito ni Sister Shay, kung saan pinaliwanag niya po yung about sa Egypt, diba po, yung pag-alis ng mga Israelites papunta sa wilderness, papunta sa promised land. Kasi, siyempre po, nung unang pagbasa natin, ay mababasa lang natin as ganito, pero ng holistic viewing, kumbaga, yung kabuuan nakikita natin, yung proseso, yung pinaka-mensahe. So, kumbaga po, ito yung matigas na pagkain na tinutukoy na kung saan na-extract po natin yung mensahe ng Panginoon dun po sa ating mga nababasa sa kanyang salita. Hindi lang siya, kumbaga, ang tawag ko dito, yung literal nating naunawaan, kundi merong kabuuan na pangunawa patungkol po, diba, sa konteksto ng salita. Kaya nga po, diba, sa mga ituturo, ay kailangan po natin, kaya sa pagbabasa, po natin basahin na maunawaan po natin yung pinakamensahe po nung chapter na yun, or nung book na yun. So, yun din po yun. At sabi nga dito, ito din po ay representation po ng mga characters, situation, or scenario. Kumbaga, naunawaan po natin, dahil nga po diba sa paglago natin sa wisdom, naunawaan natin mga representation patungkol sa kunyari sa character, yung about sa Book of Ruth, diba nga po, about kay Boaz, diba po, na naibahagi din ng ating kapatid na si Ate Lynn, di ba po, nagkakaroon po tayo ng wisdom sa pamagitan ng revelation na binibigay sa atin ng Holy Spirit. So, ganun po, yung matigas na pagkain. Kumbaga na-extract natin, naunawaan po natin yung mensahe sa pamagitan ng mga characters, anong situation, ng scenario, yung sequence po ng event. So, ano po yung tinutukoy? Okay? Wait lang po Balik po tayo. At sabi naman po dito, ito pong overview or overall po pala, itong patungkol sa matigas po na pagkain na dapat sa makain na ng ganon, ay ito po yung kakayahang matanggap o kaya yung pangunawa kapag nag-increase patungkol nga po sa mga kahulugan, sa mga mensahe ng bawat salita, bawat paragraph, bawat sentence, bawat konteksto, diba po, at naunawaan yung iwagat sa likod po ng mga nababasa po natin salita ng ating. Pero sabi nga po dito, ngunit, kanina, subalit, diba po, ibig sabihin kontra, lahi ng baga due to at sabi nga po diba hanggang ngayon na kung saan time span katulad lang din po nung nabanggit kanina, ibig sabihin nasimulan na at hanggang ngayon ganun pa din yung nangyayari, may repetition, kumbaga hindi po nakakaalis sa ganung stage, kumbaga po.
Pagka naging stagnant na, wala na pong paglago. At sabi nga po dito, batas pa lamang. Wait lang po ang inaano ko, hinihimay-himay. Sorry na. Sabi po dito, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang ibig sabihin po, yun po yung panimulang aralin ng salita ng Diyos na po, yung gatas. Bagay yung mga introduction para sa mga nagsisimula pa lamang or kakatanggap pa lamang, pa nga po sa ating Panginoon Jesus. Pero dito makikita po natin na dapat hindi tayo mananatili lang sa ganon at ang ating nalalaman kapag mag-train po tayo na mas lumalim pa sa pagkilala at ganoon din sa pangunawa, lalo na po sa salita ng ayun, yung brother, yung hindi na po nag-grow spiritual, gusto na lamang maging tagapakinig. Parang nawawala yung goal na maging tagapagbahagi rin. So yun po kasi yung tinutulong dito para maging tagapagbahagi tayo ng salita ng so yun po. Kumbaga, makikita natin dito, no, yung pag-i-stagnant. Talagang walang pagsalaw, walang pagsaw. Kumbaga, ito po. So, verse 30 na po pala tayo. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol po sa mabuti at masama. At diba nga po literally, gano'n naman po talaga. Diba po, yung mga sanggol. At diba nga po nalalaman nila na kapag mali o tama yung ginawa nila, kapag sila'y sa pagsalihan, diba nga po na mali yan, ganyan. So doon nagkakaroon na di-differentiate kung ano yung tama, ano yung mabuti sa masama. So, sabi nga po dito, ito po ay yung mga pigs in Christ na tinutukoy. Kung ito ay nagsisimula pa lamang, tapos paglago. Ito po ay yung mga baguhan pa lamang po sa pananampalataya at kinakailangang alalayan. So, yun po yun. Yung mga sanggol pa lamang. Pero kasi yung kinakausap po dito ay yung mga nakakilala na. Di ba nga po, nakakilala na. Pero itong tinutukoy naman po dito sa verse 13 about sa sanggol, ito naman po yung baguhan pa lamang sa pananampalataya. Na kung saan di ba nga po kailangan i-guide. At kumbaga hindi pa establish yung discernment. Kumbaga ito ay calling din po na magkaroon ng sharp discernment at increase, di ba po, pag-elevate, pag-level up ng pangunawa patungkol sa kapahayagan at mga revelation ng Panginoon sa ating sa pamagitan ng kanyang salita at even nga po diba sa ating kapaligiran about sa mga ibon kaya may tinanong tayo sa Panginoon diba sa pamagitan po nun at bibigyan ng kasagutan ng Panginoon so isa din po yun. At ngayon naman po dito naman sa verse 14 ito naman ay ang matigas na pagkain hindi para sa may sapat na kulang. At yun naman po talaga diba kahit pinagin diba po, may mga ngiti, may mga panguya na po, diba? May mga pagdurog pang proseso. At dahil nga po sa pagsasanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. So yung word po na pagsasanay, ito po ay pagdidisiplina. Diba po, kunwari, may nagawa po ang isang bata, diba po, na hindi po ang po tama na gawin, diba po, pinagsasabihan ng magulang, pinapaliwanagan, at dahil po dun, di ba, nakakakilala sila ng pagkakaiba ng mabuti at masama. So, ito naman po, yung mga hinug na, di ba po, spiritually, di ba po, matagal nang nakakilala, pag meron ng spiritual growth, di ba po, sa both wisdom at spirit ng Panginoon, ito po yung mga patuloy, di ba po, sa paglakad, sa kagustuhan ng Panginoon, sa daan na pinapalakaran sa kanila. At ito rin po ay yung mayroon ng discernment or ability po na i-differentiate. Pag malaman yung pagkakaiba, patungkol nga po, diba, sa nabanggit kanina, na mabuti, diba po, at sama-sama. At makikita po natin yung sa verse 13 to 14, ito po ay patungkol sa stages of spiritual walk with God. Diba? Una, tayo ay naging babe in Christ. Kaya tayo po ay inalalaya ng Panginoon.
Di ba nga po sa pamagitan ng kanyang mga ipanadala na ating mga kasama o kaya naman tayo mismo, di ba po sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, nililibig niya po sa atin. Pero di ba nga po hindi daw po pwedeng hanggang doon lang tayo sa being in Christ na siyang tinutukoy nga po sa unang mga versikulo. So, kailangan din po natin maging spiritually mature. So, makikita po natin dito, dapat daw po tayo ay patuloy na lumalaki. Hindi lang na nakatilig sa kung saan posisyon tayo. Kasi nga, paano natin matatanggap kung iba pa ang image ng Panginoon kung doon lang tayo manalangan sa mga nalaman lang natin or alam natin sa current na sitwasyon natin ngayon. So, kailangan po natin, di ba, i-explore pa, isik, di ba nga po, hanapin pa ang kaharian ng Panginoon. Kasi, di ba, ito po ay journey. So, pag naghinto tayo, hindi po tayo makakapunta sa finish line. Paano hindi po tayo makakalaga, di ba po? Paano tayo makakapunta dun sa finish line or pinaka-goal kung hindi po tayo kikilos. So, kailangan po natin pumilos. Baga, kailangan po nating takbuhin yung daan, di ba, yung landas patungo po sa finish line na yun na kung saan yun po, di ba, everlasting life with the Lord, with Him. So, yun po. Hebrews chapter 6. So, sabi naman po dito, sa verse 1, kaya't iwan na natin ang mga panimulang aralin. So, kumbaga ito ay calling, di ba po, naiwan. Ibig sabihin kung nasaan ka, ay dapat hakbangan mo na. Huwag ka lang manatili dyan na nasa ganyang sitwasyon. Yung word ko kasi yung nakayat iwan, di ba po, move. Kailangan pumilos, gumalaw. Move from one place to another. Kaya naman one stage, di ba po, to another. Kumbaga may movements, may pag-level up, di ba po, may movement. Yun po. At sabi nga po dito, kaya't iwanan natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy. So, isa din pong movement yun, yung word na magpatuloy. So, dito, inaano po na tayo na kailangan nating, tawag dito, patuloy na lumago. May movement dapat, hindi po nakastay lang sa specific na kung anumang stage ang meron po tayo. Kailangan po nating hakbangan pa yung ibang mga tawag dito, stages, diba? Lalo na po ng purification at ganun din sanctification po sa ating mga buhay. So, sa magpatuloy, diba po, kailangan daw tayo ay nag-grow, diba? Growing, elevating, diba? Flowing, at ganyan din may acceleration. Kung may igalaw po talaga siya. So, sabi nga po dito, tayo, di ba? At magpatuloy tayo sa mga aral na para na sa may sapat na kulang. Spiritually mature na ibig sabihin nun. Kasi nga po, i-flip natin yan about sa ayat iwan, di ba? Movement po yan, magpatuloy din yan. Ang kontra po dyan is yung pagiging stagnant, kumbaga restricted, nandito ka lang sa ganitong posisyon, parang hindi ka na nagsisik to grow more, to know more, yung patungkol sa mga sa Panginoon Jesus. Baga malalim na pag kilala sa Kanya. Kung walang growth na nakabox. Parang gano'n. At sabi nga po dito, tigilan na natin ang huling paglalagay ng fundasyon tungkol sa pagkalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Verse 2, tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa habol na walang hanggan. So, iyan po, yung tinutukoy na mga panimulang aralin. So, iwan daw po yung pagkatigilan na ang muling paglalagay. Ibig sabihin sa word na muli, ibig sabihin may inilagay na, uulitin lang ulit ilagay. Diba po? So, sa panimulang aralin, yan nga po diba yung teaching para sa mga baguhan pa lamang sa pananampalataya at ito naman po patungkol sa may sapat na kulang na ito naman yung spiritually mature nga po sa wisdom, diba po sa karunungan in this spirito ng Panginoong Jesus, may discernment,
po, may share ko siya ng conviction na extract na yung message. Di ba nga po, sa dito, salita ng Panginoon na kapag binasa natin, naunawaan natin siya. At ganyan din po, mas naunawaan natin. Holistically, kung yung kabuuan, yung konteksto natin binabasa ay naunawaan po natin. Spiritually mature. So dito po, makikita natin na ito po ay call for action na continuously na kailangan natin gumalaw, mag-grow sa wisdom po, di ba? Espiritu ng Panginoon, but still, yung puso, di ba, heart posture natin ay hayaan natin ng Diyos na patuloy itong ipagpakumbaba kasi yun na po, di ba, ang kalaban ng wisdom is yung pagiging mapagmatis. Nawawala yung humility. At sabi nga po dito, kumbaga may paglago bilang mananampalataya. Ito po ay yung transition. Nakita po natin dun sa verse 1 na ito po ay transition from faith in Christ to spiritually mature. Kumbaga warrior na ang Panginoon. Spiritually mature po sa words of God. At yan din po yung about nga po dito sa tigilan na an action, di ba po, stop. At yun nga, yung nabanggit din po kanina, yung ulit, ay yung paulit-ulit, di ba? Ibig sabihin po kasi, may nakalagay na at kailangan pa ulit. At yung pundasyon po, di ba? Paglalagay nga po yung pundasyon, huwag na ulit lang yan. Kumbaga nagkakaroon po kasi ng loop, ulit-ulit lang siya. So, paano lalago, paano makapunta sa another revelation ng Panginoon kung nakastay lang doon sa bagay na yun? Pagka-stagnation nga po natin. So, ayun po. At makikita din po natin dito, yung patungkol nga po dun sa turo sa mga babe in Christ, mga paguhan pa lamang na siyang nadaanan din po natin, di ba, mga panimulang aralin. Yan po yung pagtalikod sa mga gawang kabuluhan. Yan po yung dating pamumuhay na hindi alam sa Panginoon, pagtalikod sa mundo. At yan din, yung pangalawa, di ba po, patungkol naman ito sa pananampalataya sa Diyos. At yung seremonya ng paglilinis, di ba, sanctification, purification, pagpapatong ng kamay, pag-aanong, kumbaga po, resurrection naman yung kasunod, nasa verse 2. At ganun din yung about naman sa judgment. Mag-aalam na po natin yung about sa bagay na to. So, kumbaga, ito po ay calling lamang sa atin na kailangan po natin magpatuloy na isip nga po ang Panginoong Jesus na sa gayon deeply pa natin po siya makilala at malaman yung mga bagay patungkol sa kanya. Ngayon naman po, tayo na ito mga po sa verse 3. So, sabi po dito, magpatuloy nga tayo. So, dun sa magpatuloy, diba? Growing, diba? Paglago. At dito po, may na-reveal sa akin about ako, diba? Tawag dito, may Q&A kasi ako dito na ilagay. So, sabi dito, how will you get to the finish line, diba po, if you will stop in one point? Diba, katulad sa mga laro, example na lang po natin, diba, yung sa pagtakbo. Paano makakapunta nga po sa finish line kung nakastop ka lang sa ganong posisyon? Diba po, hindi makakapunta dun sa goal kung nanatili ka lang sa posisyon mo. Kailangan ipagkilos at yun nga po yung pagpapatuloy, paglago. At yan din po, kailangan talaga may movement, may spiritual growth. Hindi lang kumbaga makakontento, parang prefix lang sa stage. Kailangan pang din iba pang mga stages na pinapahapangan ng Panginoon. At syempre, ilang mananampalataya, kasama na po talaga din yung pagtitinis. Kasama na yan lahat, diba? Even with fear and trembling, diba po, ayun, pag-end po na yun. Yes, brother, diba connecting siya? Sabi nga po dito, at iyan ang gagawin natin. So, katulad na lang po, no, yung sa journey ng mga Israelites sa Exodus. Pero ganyan pa man po, yung nabanggit po na iyan ang gagawin natin pong loloobin ng Diyos. Ibig sabihin po ang Holy Spirit ang siyang ating magiging life, diba po, maglilid sa atin. At katulad nga po nung journey, diba po, ng mga Israelita, yung halibing ulap,
Diba po, at ganun din haliging apoy. Kung nabasa niyo po iyon, yung haliging ulap kapag iyan po ay nakaras, kumbaga doon sa tolda, nakapaba. Kumbaga, medyo malapit doon sa tolda, di ba po, tikana, na kung saan nandun, yung kabalantikan, ibig sabihin po nun ay magstay at mag-rest yung mga Israelita. While kapag ito naman po ay nakataas, nakapailan lang, yung haliging ulap po ito po ay sign na dapat mag-continue sa paglalakad. Diba po, dun sa journey, parang nga po nakapunta sa promised land. Then, about naman po sa haliging apoy, diba, ito ay liwanag, lalo na sa paglalakbay tuwing gabi. At syempre po, tuwing gabi, of course, nandyan yung malamig na simoy ng hangin, na siyang magiging representation din po, diba, ang pagiging malamig ng ating hanggang dito. Intimacy, at ganyan din po, siyempre pag gabi walang makikita, possible madapa. So, ibig sabihin lang po nito ay ang Diyos po ang magbibig sa atin. At sabi nga doon, magpatuloy nga tayo. Kailangan po talaga natin lumago. At yun nga po, ang gagawin natin kung luluobin ng Diyos. Kung baga nakaabay tayo sa kapusuhan ng Panginoon, kung tayo po ay kikilos na o hindi, tayo magpapatuloy na o hindi. Kasi siya lang naman po ang nakakaalam ng lahat. At diba nga po, bago pa natin madaanan yung specific na stage na yun, alam niya na yung ating dito, kahihinat na ay ating mararatnan doon. Kaya kailangan po natin mag-abide sa. So, kung makikita po natin yung verse 1 to 3, ito po ay patungkol sa follower of Christ, which is tayo po yun, di ba? Na kailangan daw po nating patuloy na lumago nga po sa wisdom, but still, yung humility po at heart posture natin, at ganyan din po sa spirit ng Panginoon. Jesus. Dito po natin makikita sa verse 1 to 3 na to, yung continuous spiritual growth. Kumbaga, leveling up ng wisdom at sa spirit ng Panginoon. At lalo na about na po sa deep revelation or yung mga hindi pa nalalaman patungkol na po sa Panginoong Jesus. Kumbaga, more seeking, patuloy na pag-aanap, patuloy na paglago patungkol na sa kaalaman natin patungkol sa Panginoong Jesus. At ito din po ay calling nga po, diba? For growth na hindi daw po dapat tayo mag-settle sa kung anong nalalaman natin lang. Kumbaga, kailangan po natin na mas magpatuloy na malaman, alamin, magkaroon ng dito, deeper na pagkakakilala po sa ating Panginoon Jesus. At sabi nga po dito, isa din po dun sa verse 1 na yun, na tigilan na daw po. Kumbaga, stop putting what is already established. Kumbaga, meron na po, bakit lalagyan ka ulit? So, ibig sabihin sa paglalagay, hindi po na-absorb, hindi na solidify. Patuloy na, kailangan ulit-ulit. Nagkakaroon ng loop ng repetition na sana, dapat ay like ulit na. Kasi lukot. At ito din po ay patungkol sa elevation nga po, pag-angat or pagtaas. Pero ganun din yung about sa spiritual growth po talaga ng isang mananampalataya. So, dun po, sa nabanggit na from verse 1 to 3, ay spiritual growth po ang calling noon para sa mga mananampalataya. Kapag matagal ng mananampalataya, hindi na-bake in Christ. At ngayon po, dumako na tayo sa chapter 9. Verse 4, sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. So sa verse 4, it is a clear indication na na-stop. Diba po? Paano panunumbalikin? Upang magsisi, yung mga tumalikod na. Ibig sabihin, hindi nagpatuloy po, diba, sa paglalakbay, patuloy nga po doon sa finish line. Kumbaga, tumalikod. Ibig sabihin, bumalik sa kanyang dinaanan. Bumalik sa dati niyang pamumuhay. So, makikita po natin, yung sa verse 1 to 3, ito po ay patungkol sa spiritual growth. Ito naman sa verse 4, patungkol naman sa pag-stop ng paglago. Dahil nga po, tumalikod. At yun nga po, ito ay apostasy na tinutukoy.
Sabi nga po dito, dating naliwanagan na sila, nakalasap ng makadangit, nakaloob at naging kabilang na sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. At nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. So, yun nabanggit po, yun po ay works of the Holy Spirit. Kaya nga po, napablasphemy, dito po napablasphemy, ang banal na spirito na kapag nga po tumalikod ng walang other influence kung ano pa man, kumbaga alam mo na yung patungkol or na-experience mo na lahat ng ito, ina-experience na yun sa'yo ng Panginoon sa pamagitan ng banal na spirito, pero pinili mong tumalikod. So, parang si Satan, di ba nga po, kaya siya ay pinagkasakit sa lupa. Kasi na-witness niya yung glory, yung kapangyarihan, but still, dahil sa kanyang pride, dahil sa pre-building, ayun, nakurat ang kanyang puso. At diba nga po, wala namang nag-i-stay na evil sa heaven kasi hindi po yung place para sa kasamaan. Yun po ay place para sa kabutihan, sa kataruhan. At diba nga po, doon po kasi inanangan ang Diyos. So walang kasamaan doon, walang kadidiman. Kaliwanagan po ang naroon. So dito, makikita po natin, sa dati naliwanagan na sila. Nababasa po natin yan sa 2 Corinthians po yan, mga kapatid, chapter 4, verse 6 to 7. So ito pong nabanggit kanina, yung 5 po, yan po ay works of the Holy Spirit. Wait lang po basahin ko lang po. Gagamit ako ng phone. So, 2 Corinthians chapter 4 po tayo. Wait lang, search ko lang. Verse 6 to 7. So ito po yung patungkol po din sa dati, naliwanagan na sila. Ibig sabihin, sila po ay inalis na sa kingdom of darkness. Naliwanagan na yung kanilang isipan. So sabi po dito sa verse 6, sapagkat ang Diyos na nagsabing magkaroon ng liwanag sa kadiliman, ang siya ring nagbigay liwanag sa aming mga isipan. Kumbaga dati tayo ay pinulag ni Satan. Iba nga po kung hindi natin maunawaan or alam yung ganitong papahayagan o revelation na alam na natin patungkol sa Panginoon. Kumbaga yung truth, di ba nga po? Dati may spiritual being tayo, pero sa pamagitan ng Holy Spirit na distinct sa atin. At di ba nga po, sabi dito, ang siyang nagbigay liwanag sa aming mga isipan para maunawaan namin ang kapangyarihan ng Diyos na nahayag kay Jesus. Amen. At sabi sa verse 7 na sa amin, verse 6 lang po pala. Sorry. At mababasa din po natin yan sa may chapter 3 naman po. So, ganun din po. About din po ito kay Holy Spirit. So, sabi po sa verse 3, ay chapter 3 ng 2 Corinthians, verse 16 po to 18. Ngunit, kung lalapit ang tao sa Panginoon, yung Panginoon po na tinutukoy po dito, lalo na kung ambibitag po ang babasahin nyo, ay ang banal na spirito po ito. Spirito, ang Holy Spirit. So sabi po dito, ngunit kung lalapit ang tao sa Panginoon, maalis ang takip sa kanyang isipan. Diba nga po na may connection din sa ating nabasa kanina sa 2 Corinthians chapter 4 verse 6. Diba po, kapag may veil, may tabi sa ulo. Kumbaga, bulag, spiritual. Kumbaga, hindi nakakaalam ng katotohanan at nasa kamay or under control ng kadiliman, which is the Satan. Sabi naman po sa verse 17, ngayon, ang pinabanggit nga po dito, ditong Panginoon ay ang Spirit, ang Holy Spirit po. Holy Spirit po. At kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa isang tao, malaya na siya. So, malaya na siya sa kadiliman, sa bondage ni Satan, sa lies ni Satan. Pagka nagising na siya sa katotohanan. Sabi sa verse 18, at dahil naalis takip sa ating isipan, spiritual faith, diba po, sa ating eyes, sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Di ba nga po kaya nariripin sa ating mga bagay na ito na ating pong nalalaman, lalo kapag nagbabasa tayo sa salita ng Diyos, kahit sa mga bagay, sa mga pangyayari, di ba po, naunawaan natin yung mensahe ng Panginoon gamit yung mga
nakikita natin at ganoon din sa pagbabasa ng kanyang salita. Sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang unti-unting bumabago sa atin, di ba nga po, hanggang tayo maging katulad niya, sanctification. Panilinis tayo ng banal na Espiritu, inaalis niya yung evil spirit sa atin, di ba nga po, hanggang yung fruit of the Holy Spirit na ang ating maging pag-uugali. At yun nga po, di ba, yung love, joy, di ba? Peace, kindness, kasi lahat ng yan ay sa Panginoon. Goodness, gentleness, faithfulness, control, patience. Di ba po, lahat ng pag-uugaling yan ay sa Panginoon Jesus. Buhat po yun sa langit. Kaya nga po, di ba, banal na Espiritu na siyang magiging dahilan para maging banal din tayo, yung ating puso. Diba? Siya na po yung uupo dito sa ating puso, kumbaga para ito, uupo rito at makikipag-isa, di ba nga po, yung ating spirit sa Kanya. At kung ano yung Espiritu ng Panginoon, yun na din yung ating magiging pag-uugali po. Kaya, di ba, makikita sa buhay natin yung liwanag ng Panginoon, yung pag-uugali na. So, yun po yun. Yung patungkol po sa dati na liwanagan na sila, so naranasan na po nila yung nabanggit kanina. At ngayon naman po, nakalasap ng makalangit na kaloob. Ito naman po ay, di ba, yung grace and mercy ng Panginoon. Ito po ay yung mga nakatanggap na sa Panginoon sa kanilang puso. Yung tinanggap nila ang Panginoon Jesus, di ba, ang kasunod po nun ay ang banal ng Espiritu, siyang nakipag-isa, di ba po, sa kanilang spirit. Ang sa gayon, di ba po, mabago, ma-purify, ma-sanctify. Sa gayon, yung mga motibo, intent, mabago, di ba, transforming ng puso. Kasi di ba, diyan po nag-i-start lahat ng motibo ng intent, bago mo yung sinabi, yan ang mga sa puso mo, kaya mo yung nasabi, yan ang nakumabaw sa puso mo, kaya mo yung nagawa, kasi ganyan, yan yung nandyan sa puso. Diba po, sa puso na pumula. At mababasa din po natin yan sa John 1, verse 12 to 13. Ayun. So, sabi po dito, John 1 verse 12 to 13. So, ASD po itong gagamiting conversion. Ngayon pa man, ang lahat po tumanggap at sumampalataya sa Kanya. So, ito po yun. Yung tinutukoy po dito na nakalasap na makalangit na kaloob. Kumbaga yung mga nakatanggap at sumampalataya sa Kanya, sa Panginoon Jesus, ay binigyan po ng karapatang maging anak ng Diyos. Naging kingdom citizen po. At sabi sa verse 13, naging anak sila ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang. Di ba po, kumbaga na born again sila, pero sa spirit na. Hindi na yung flesh nila, yung nangingibabaw, kundi yung spirito na ng Panginoon. Sabi po dito, at sabi nga po dito, hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang, dahil sa kagustuhan ng laman at kalooban ng tao, kundi dahil po, kundi ng Diyos. Ang Panginoon, ang pumili, diba? Ang nag-rescue, ang nag-deliver. So, yun din po, naranasan din po nila yun. Nakatanggap, sumampalataya. Diba po, may pakikipag-isa sa Holy Spirit. Ngayon naman po ay, at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Ay, wait lang po, yung word po pala na nakalasap, ito po ay patungkol sa pag nakatikim, nakaranas, diba? Nagkaroon ng chance to experience yung ganong tawag dito, events o pangyayari sa kanilang spiritual life. Ngayon naman po ay mga tumanggap. Naging kabilang po ng tapos sa Espiritu Santo. So, napabasa po natin sa Episode 1, verse 30 to 40. So, sabi po dito sa Episode 1, verse 30 to 40, kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan. So, ito po yung naranasan. Itong mga tao na tinutukoy po dito na mga nag-apostasy. Kumbaga, dito po kasi openly nilang binablasphemy, nilalapas na ang mga ng Espiritu.
Sabi po dito, kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan, di ba nga po yung salita ng Diyos, yung ang magandang balita kung paano kayo maliligtas. Kaya, ay sabi dito, sa pagsampalataya ninyo sa Kanya, ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda ng pagmamayari na niya kayo. So katulad lang din po, no, kung nakalasap ako na makalangit na kaloob at yung Holy Spirit na pumasok sa kanila, diba? Yung Espiritu nila, yung Holy Spirit po ay nag-iisa. So, sabi naman sa verse 14, ang banal na Espiritu daw po ang katibayan na matatanggap natin. Kumbaga, ito po yung marka natin, ang Holy Spirit. Yan po yung marka natin. Mula sa Diyos, ang ipinangako niya sa ating inang mga anak niya hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan. At yun na nga po yung redemption. Diba po sa atin, sabihin magkaroon tayo ng eternal life with the Lord. Everlasting life with our Creator, ang ating Ama, ang ating pinagmulan, ang lahat. Siya po yun. At sabi nga po dito, at dahil dito, papupurihan siya. At mababasa din po natin yan, nasa may Tito rin po yan. Tito chapter 3. Verse 47 po yan. So sabi po dito, ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo, amen. Di ba nga po inalis tayo? Inalis mula sa pagkakaalipin o sa kasamaan ng mundo. So ganun din po, kumbaga yun na experience ng mga taong tumatigil or nag-apostasy or nag-openly nag-blaspheme sa Holy Spirit. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa. So hindi nga po dahil sa ating works. Kasi lahat naman po, di ba, ito po ay talagang dahil sa ating Diyos. Pagkapili niya po sa atin. Kundi dahil sa kanyang apa. Diba yung awa, yung grace niya po sa atin, yung mercy niya sa atin. Kasi kung hindi po siya nag-intervention sa atin, diba bumaba dito sa lupa, sinacrifice kanyang sarili para i-reconcile, diba po, tawag dito, maging ransom yung kanyang God para alis yung kapangyarihan ng kamatayan at kasalanan sa atin. Wala po. At po tayo ay lalabak sa hell at talong-lalo na diba po, yung verse sa lake of fire. Sabi po dito, ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagbubugas ng banal na espiritu upang tayo ipanganak na muli. Yung nga po, di ba, born again tayo. Yung pag-uugali natin, mababago, matatransform. Kaya may transformation sa ating buhay, sa pag-uugali. Sa the way po nating salita, pag-isip, diba, mamuhay, makipagsalamuha sa ibang tao. At sabi nga po dito, at magkaroon ng bagong buhay, di ba po, yung identity na. May contentment, may peace, di ba, protected. So, yun po, naranasan din po iyan ng mga tao na openly nag-blaspheme at hindi talikod sa kanilang pananampalataya. So, ngayon naman po, yung nakalasak, so respect na po tayo, nakalasak na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos. So, ito po yung goodness of God. So, mababasa po natin yan sa 1 John, sa unang Juan, chapter 2, verse 27 po. Verse 27. So, wait lang po, MBB tag po gamitin. Verse 27. So sabi po dito, gayon pa man, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Kasi nga po diba ang Holy Spirit na magtuturo at maglilihit sa atin. Pero diba nga po kailangan din natin ng fellowship, palakasan, kasi hindi naman po dito, kapag isolated din po kasi diba, kapag nadapa, kaya naman mahina, sino ang pagtatayo? So, kailangan po natin ng fellowship. Kaya tayo mag-fellowship po na ganito. Nagpapalakas. At nagbabahagi ng mga revelation, iba po ng sagayon, palaman din ng iba. Palaman din mga kapatid sa pananampalataya. So, sabi nga po dito, ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Amen. Mag-abay po tayo sa Kanya. So, naranasan din po yan ng mga tao nag-apostasy at nag-openly blaspheme po sa Holy Spirit. At mababasa din po natin yan sa
1 Corinthians 12. So, ito naman po yung mga gift na binigay naman po. At sa pamamagitan pa rin po yan ng Banal na Espiritu. Sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 12, ito po yung mga kaloob ng Espiritu Santo. So, basahin ko lang po madali, mga kapatid. Ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. MBB Tag version po gamit po. Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo nailigaw sa mga Diyos-Diyosa na hindi naman nakakapagsalita. Ito siya ang ating pong na-experience din. At may mga tao nga po na openly nag-blasphemy at nag-apostasy. Sabi sa verse 3, kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapagdupay na Espiritu ng Diyos ang magsasabing sumpain si Jesus. Baga, nakikita sa pamumuhay kung may transformation po ba talaga. Kasi kung 50 sa mundo, 50 sa Diyos, ayan po ay lukewarm, diba? So, kailangan natin maging full time kung kaninong kingdom ba talaga tayo. Nakikita po sa buhay ng tao kung talagang sila, mga po, ay pinapatnubayan ng Banal na Espiritu. At hindi rin masasabing naman si Jesus ay Panginoon kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. At makikita rin po yun, diba, sa ng pamumuhay. Sabi sa verse 4, iba't iba ang mga espiritual na kaloob, ngunit isa lamang ang espiritu nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoon pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Amen. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa binibigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. Kumbaga marka, ito nga po, na nasa kanila o ginagabayan sila ng Banal na Espiritu. Ang ilan sa atin, di ba nga po, ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman. Subalit nga po, di ba, iisang Espiritu ang nagkakaloob nito, isa yung pinanggagalingan. Ang Espiritu din iyon ang nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos, kaya ito yung seed of faith, di ba, as a vessel na pag ginagabay ng Holy Spirit, yung ating i-reveal sa atin, ipinabahagi natin sa kanila, di ba, sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos, nakakapagtanim tayo ng seed, pero yun ay hindi galing sa atin. Kung di tayo, di ba po, ay vessel lamang, di ba, na pinaglagyan noon ng sa gayon ay maibahagi din sa ibang makakapakinig. At sabi nga po dito, at sa iba'y ang kapangyarihan magpagaling sa mga may sakit. Diba po, talagang meron silang gift na makakapag-heal. Pero tayo din po, ibigay po yan sa atin, di ba, prayers sa Panginoon. Pero may mga tao po talaga na binigyan ng ganitong gift. Tapos sabi po sa verse 10, may pinagkakalooban ng kapangyarihan gumawa ng mga himala. Sa iba naman ay kakayahang magpahayag ng mensahe mula sa Diyos. At sa iba ay kakayahang kumilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. Kapag discernment po ito. So yung isa na tinutukoy naman po mensahe mula sa Diyos, iyan po ay propesya. May pinagkakalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika, iba mga foreign language. At ito po, habang ginagawa ito ay nakikipag-usap sila sa Panginoon. Habang nagdadasal, so yun po. At sa iba naman ay ang magpaliwanag ng mga wikang iyon. Okay naman, hindi lang po pala sa prayers kapag may mensahe, pero through foreign language yung kanilang pagsasalita. Kasi na-encounter ko po yan, pero hindi ko lang alam kung legit. Pero meron nga po nag-i-interpret. So ito po yung tinutukoy dito. Kakayahang magpaliwanag ng mga wikang iyon. Ngunit nga po isa lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang pasya. Lahat ng po yan ay buhat sa Banal na Espiritu. At sabi nga po dito, ay hanggang doon lang po pala. So yun, nakatanggap din po itong mga gifts from the Holy Spirit. Yan po yung mga kakayahan, mga kaloob. Ngayon naman po, yung patungkol sa at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubos sa mga hayag sa panahong darating. So ito na po yung powers of the age. Ito yung tawag doon,
gifts of the Holy Spirit, or yung fruit po pala. Fruit ng banal na spirito. Na nga po yung love, yung joy, yung peace, yung kindness, yung goodness, yung gentleness, yung faithfulness, yung self-control, at yung patience po. Na siyang mababasa din po natin yan sa Galatia 5 verse 22-23. So, yun po yun. So, yung limang yun naranasan po itong mga to na tumalikod, na nag-apostasy. So, dito po, openly, linaskimi, nilapastanganan ang banal na spirit. Kasi tumalikod sila even though na-experience nila yun. So, ngayon po magpatuloy tayo sa verse 6. Kapag sila'y tumalikod, so, balik na po tayo sa Hebreo, chapter 6, verse 6. Kapag sila'y tumalikod, di ba, apostasy po ito, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumpalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Yun na nga po yung apostasy at yung openly pag-blasphemy sa banal na spirito na kung saan di ba nga po walang kapatawaran. So yung mga taong puto ay katulad na lang po nung sinasabi sa 2 Peter chapter 2 verse 22. So sabi po dito, ang nangyari sa kanila ay nagpapatunay na totoo ang kasabihang. So bibitag pa rin po ang gamit ko nasa 2 Peter, pangalawang Petro chapter 2 verse 22 po, na kung saan sinabi, ang asong pagkatapos sumuka ay muling kinakain ang nailuwana. So yung dating, iba nga po, pamumuhay na itinapon kung isinuka, ang nangyari po, kumalik sa dating pamumuhay nila, pag-ugat. At sabi nga po dito, at ang baboy na pinalaguan, di ba po nilinisan na, di ba po, sa mga kalumihan, sa lahat, sa kamunduhan, ay bumalik pa po, bumabalik sa putikan. Mag-apostasy, bumalik sa dati nilang pamumuhay, even though sila ay naliwanagan, di ba nga po, nakalasap, na makalangit na kaloob, naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo, nakalasap na rin di ba ng kaputihan ng salita ng Diyos, nakadam ng kapangyarihan ng Diyos, nalubos ang mahayag sa panahon darating, pero tumalikod pa rin. Di ba nga po, parang ang nangyari hindi naging enough sa kanila ng kanilang naranasan. At yun nga po, they will nila yun. Kasi meron na silang ganong experiences, pero tumalikod pa rin sila. So yun po. At di ba nga po sa apostasy, ibig sabihin natigil yung pag-presensya ng Diyos sa wisdom sa Espiritu ng Panginoon. At ngayon naman po tayo ay tumako na sa verse 7. Sapagkat nga daw po pinagpapala ng Diyos, ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan daw po ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka. So yung tinutukoy po dito, dahil sa word na pinagpapala, ibig sabihin abundant. Abundant na pagbibigay ng blessing. At yung lupa naman, yung tinutukoy po dito ay puso ng tao or tao. Ito po ay mga tao, di ba nga po, na pinagpapala ng Panginoon. Na kapag katapos daw po tumanggap ng masaganang ulan, yung masaganang ulan na tinutukoy, ito po yung Holy Spirit. Di ba? Siya po ay water, siya ay nag-nourish ng planted seed or yung faith na nasa ating mga puso para ito lumago. Diba nga po? Siya yung water. Kasi kung babalikan natin yung kanina, diba po, from verse 4 to 6, patungkol po yan sa Holy Spirit. So, sa verse 7, Holy Spirit po, pali po ito dyan. Sinasabi dito na pinagpapala daw po ng Diyos, diba? Ginugrow pa yung wisdom, yung spirit, nagre-reveal pa, diba? Nagkakaroon ng truth, diba nga po? Yung mga taong ito na pagkatapos na po tumanggap, di ba nga po, sa ganang ulan ng Holy Spirit ay sinisibulan daw po ng halamang. Pinapakinabangan ng mga magsasaka. So yung halaman po, yan na po yung word of God, di ba nga po, na una, yan ay seed. Di ba nga po, pero dahil sa masaganang ulan ng Holy Spirit, di ba nga po, nag-grow, kumbaga growing plant. Di ba po, yan po yun. At yan po ay nasa loob ng puso ng mga tao. Yung seed of faith, yung inireveal sa kanila ng katotohanan, di ba po, lumago sa kanilang mga puso. So, pinagpapala daw. So, sabi nga po dito, pinapakinabangan naman na word po. Tinutukoy naman po dito, ito yung outcome. Di ba po?
at resulta ng pagtanim at pagdilig ng seed. Diba nga po na itinimip. Yun na po yung outcome. Nakapagkatapos nga po, diba, tumanggap ng banal na spirito sa mga puso, diba, sinisimulan ng halaman, yun na nga po yung seed of faith na nag-grow, na nagpapabago sa buhay ng tao, na nagre-result ng pagkakaroon ng fruit, yun nga po. Sabi na nga po dito, yung mga magsasaka na tinutukoy, ito naman po ay mga lingkod ng Diyos. Ito yung mga tagapagtanim at tagadilig. So, sila po yan. At mababasa po natin yan, nasa 1 Corinthians po yan. 1 Corinthians, chapter 3, verse 6 to 7. Ayan. So, ito po kasi ay patungkol naman kay Apollos at kay Pablo. Sabi nga po dito sa verse 6, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagtilig. So, yung nagsabi po dito ng ako, si Pablo po ito. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagtilig. Subalit na daw po ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Ibig sabihin yung masaganang ulan na yun ay ang Holy Spirit. Diba nga po? So, yung pinakaano po dito sa verse 7 ay inibigyan pa po, diba? Parang yung ano lang po ito nasa dito, Matthew 13 verse 2. Wait lang po. Ito, patulad lang po ito nung nasa Matthew 13 verse 12. And baby tag version pa rin po ito, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. So ito po yun, yung sinasabi na sapagkat pinagpapala ng Diyos. So yung dating meron pa, iba, ay binibigyan pa palalo ng pangunawa, ng karunungan, ng revelation, ginugrow pa sa spirito, sa wisdom ng Diyos. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at lalong magkakaroon, ngunit ang wala kahit ang kakaunting nasa kanya ikukunin pa. So yun po yung pinakabuod ng verse 7. Iba nga po, na kung saan continuously pinapalago ng Panginoon yung spiritual life ng mga tao ito. At diba nga po, na pagkatapos, diba tumanggap ng banal na spirito, sinisibulin, ibig sabihin may outcome, tinanggap, inabsorb ng puso, at gayon, namumunga. At diba, pinapakinabangan din ng mga magsasaka, ng mga nagbabahagi ng salita ng Diyos, kasi nga po, yung kanilang pagpapagal ay hindi po nauwi sa wala. So, ngayon naman po, tayo ay tumako na sa verse 8. So, sabi na po din sa verse 8, subalit kung mga damo at halamang matitinik ang tumutubo doon, walang ang kabuluhan ng lupang iyon at nanganganib pang sumpain ng Diyos at tututin sa apoy. So, yung halamang tinik po na tinutukoy dito, ito po yung pagbabalisa sa maraming mga bagay. So, ito po ay parehas nakatanggap, di ba po, na masaganang ulan. Ang Holy Spirit, nakatanggap sa Panginoon sa Kristo, nakatanggap ng seed of faith, ng Word of God, diba nga po. Pero yung nasa number 7 po kasi, diba, ay pinagpapala, ibig sabihin, mas natutuloy pa. Mas lalong binibigyan pa. Pero ito naman nasa verse 8, isa din po itong nakatanggap ng banal na spirito at nakatanggap ng salita ng Diyos. Kaso nga lang po, ang tumutulong sa kanya po ay alamang matitinik pagkabalisa po iyan sa maraming mga bagay, lalo na ako sa mga bagay dito sa mundo. At isa rin po dyan ay pagkahumaling sa kayamanan. Iba nga po at kaabalahan sa mga bagay na nandito po sa lupa. Ayun, abala po is very redundant. Yun, mga abala. So, di ba makikita po natin na kahit sila po ay nakatanggap nito, ay sa kanilang mga puso ay meron pa rin iba nga po na tumutubo na halamang, diba po, na matitinis. So dito din po talaga natin makikita, no, kung talagang kanino nag-a-abide, kung sa kagustuhan ba ng Panginoon or sa free will or sa kagustuhan. At sabi nga po dito, nanganganib na term, endangered. Talagang may possibility na na-experience yung hindi kanais-nais na kapalaran kapag hindi nag-repent. Kasi yung sunod nun, sabi mo kasi ito walang kabulukan, yung lutang iyon at nanganganib ang supay. At yung
yung sumpa na yung pag-ibig ay itangkil. Yan na po yung depart from me. So po, departed sa presensya ng Panginoon, nag-iisin po sa hell, and worse sa lake of fire, at iba tutukin, yan na po yung God, yung judgment ng Panginoon, at yung sa apoy, yung hell, yung lake of fire, ganun yung pabagsak, iba nga po dito sa magpuli. So kung ganun daw po yung tumutubo, diba, sa puso ng tao, kumbaga iba yung lumalagot sa kanila, itong kakabalahan, kabalisaan yung lumalagot, at hindi yung kanilang pananampalataya sa Panginoon, yun po yung kanilang kasasadlaan. So dito po natin makikita sa chapter 7, verse 7 to 8, yung two types po. Dalawang uri ng heart posture ng tao or mananampalataya. Ito po yung mga tao na tumanggap po sa Panginoon Jesus at nakaranas ng masaganang ulan ng banal na spirito, pero ganun pa din. Ito nga po yung naging kahihinat na yung kanilang, yung estado ng kanilang puso. So, sa 7-8, yan po yung dalawang uri ng heart posture ng mga mananampalataya. Ngayon naman, sabi naman po dito sa verse 9, mga minamahal, kahit ganito daw po ang sinasabi namin, natitiyak namin na nasa mas mabuti kayong kalagayan at tungkol sa inyong paligid. Sabi naman sa verse 10, makatarungan at Diyos. At iba nga po sa pagiging makatarungan, ibig sabihin justice, iba fair. Kung ano yung ginawa mo, yun din magiging lang sa'yo. Kung ano yung tinanin mo, yun din yung aanihin mo. Kumbaga yung judgment po ay nakabase po sa living. Gawin din po natin magsalita. Kasi nasa salita po ng Panginoon, nakatulan tayo ay sa walang kabulahang salita na lumabas sa ating bibig. Kaya kailangan po natin mag-self-control at isipin muna ang ating sasabihin bago natin ibok ang ating bibig. At sabi po dito, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa. So, ibig sabihin, siya na po yung obedience. Diba po? Obedience, pagsunod natin sa kagustuhan ng Panginoon. At ang pagmamahal na inyong ipinakita. So, yan na po, diba? Yung pagmamahal sa Panginoon. At diba nasa commandment po yan, greatest commandment, loving, diba po? Our God, sa pamagitan ng ating puso, kaluluwa, kalakasan, pag-isip. Ngayon naman po, at ang pagmamahal at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hindi lang ng Diyos. So, ito naman po yung loving our neighbor, yung ating kapwa. At tulad ng pagmamahal natin, bago sa ating mga sarili. At ganun din dahil sa mahal po natin ng Panginoon. Kumbaga makikita po natin nagtatransferan lang tayo, nag-sharean lang po tayo ng pagmamahal. Kung ano yung natanggap natin, yun din yung ating naibaba. So yun po yung tinutukoy sa verse 10. Ngayon naman po, sa verse 11, ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. So, sabi naman po dito, sa verse 11. So, yung term po na magsumikap, ibig sabihin, patuloy daw po, diba, sa pagkatyaga. Kumbaga yung pagiging serious, ipasigaw-sigan natin. Hindi yung endurance. Sabi nga po dito, yung term naman na inaasahan, ito po yung redemption, diba po? Yung everlasting life with our Lord, yung pagbuhan niya po sa atin, dyan, sa verse 11, ay yung nasa Matthew 24 verse 30. Tignan po, i-search ko lang. Matthew 24 verse 30. Ito po yung pinaka-sum up niyan. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. At diba po sa pagiging tapat, nandiyan ay pagtitiis, yung paghihintay, yung endurance, pagiging martyr. So, yun po yun. Yung pinaka message na nasa verse 11 po. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas sa bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. So, pananatili pong tapat, pagsusumikap, pagtitiis, nasa gayon nga po, di ba, makamtan, matanggap, maranasan yung ating inaasahan at yun nga po, di ba, yung pagkakaroon ng buhay na kasama ang Panginoong Jesus.
At sabi naman po sa verse 12, ito po ay patungkol sa kaya't huwag kayong maging tamad. Kasi nga po yung laziness, yan po ay disease. Sakit po iyan ng church. At kapag hindi pa rin na-address ng maaga, ayan po ay maglilid pa, diba, sa spiritual death na naman. Dahil sa pagiging lazy. At huwag daw po tayong maging. At sabi po dito, tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis. So tularan, ibig sabihin imitate, gayahin. Diba? Yung mga tao daw po dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. At sa pagtitiis, di ba po, ibig sabihin nun, may pinangahawakan ka. Bakit ka nagtitiis sa ganong sitwasyon at paghihintay? Diba? May pinangahawakan ka, that's why you endure at you stay at you continue sa paghintay or sa paggawa ng bagay na ito. So, yun po yung nakapaloob sa term na pagtitiis. At di ba nga po, yan din ay may ina-expect ka na something na darating. Kaya ka nagtitiis eh. Kasi alam mo na mayroong outcome o resulta yung iyong ginagawa. At di ba, dyan natin papasok yung, sabi po dito, at pananalig sa Diyos. Yung pananalig. Kasi may expected ka na darating. At dahil doon, nananalig ka, naniniwala ka na mangyayari yun. At di ba po kung mababasa natin sa Hebrew 11 verse 1, Hebrew 11 verse 1, so sabi po dito, di ba, ito ay patungkol sa pananampalataya. Ang pananampalataya daw po ay katiyakan. So sure ka na mangyayari to. Itong ating inaasahan. Di ba may outcome to. Kahit hindi pa natin siya nakikita. At sabi po dito, at paninindigan. Kumbaga, stand firm. Alam mo na mangyayari to. Matatag ka dito. Naka-abide ka sa bagay na. Or yun sa promise, di ba nga po na binigay ng Panginoon, pagkakaroon, di ba nga po ng buhay sa pamamagitan niya at kasama niya. So, at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakakita or sa unseen. Unseen things, unseen world, unseen antag dito, mga events, happenings. So, yun po, kumbaga ang focus ng ating isipan. Kaya tayo, may gantong pananampalataya ay doon sa mga bagay na darating na ating ina-expect. At yung nga po, diba, yung redemption ng Panginoon, at resurrection, ganun din yung pagdiligtas niya sa atin, pagkakaroon ng buhay kasama siya, rest, totoong rest talaga, di ba, hindi katulad dito sa mundo, ba doon ay wala ng pagluha, ito nga po, yan ay kasama sa pangako ng Panginoon, nasa revelation po yan, kumbaga lumipas na lahat ng bagay, lahat ng sakit, pagtitiis, mawawala na, kasi nga po kasama na natin ang Panginoon, nasa presensya na po natin siya, talagang encounter, personal encounter tayo sa Kanya, at mananahan tayo po na kasama niya. So, yun po yung tinutukoy dito, na pananalig. So, kung isasum up po natin, nasa verse 12, na kahit huwag tayo maging tamad, at tulatan daw po natin yung mga taong dahil sa pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. So, iyan po, na nabanggit sa verse 12, ay may kaugnayan po yan sa verse 20. Iyan po yung tinutukoy dyan. Yung patungkol sa pagtitiis, pananalig, yan po yung magandang halimbawa na nabanggit dito sa verse 12. Sabi po dito, tiyak ang pangako ng Diyos. Sabi sa verse 13, nang mangako kay Abraham, so ito na po yung tinutukoy yan sa verse 12 ng kapatid. Connected na po silang dalawa. Nang mangako daw po kay Abraham ang Diyos, siya po ay nanumpa sa kanyang sariling pangalan. Yamang wala nang hihigit pa sa kanya na maaari niyang panumpaan. At di ba nga po ang pangako ito ay something na iyong gagawin. Diba kapag tayo nangangako sa ating kunyari, pamilya, kaibigan, o sino pa man, diba po, iyan po ay ating gagawin. So yung pangako po, iyan po ay something or event or things, diba nga po, na gagawin na ibibigay at the right time. Yung panunumpa naman po, yan po ay oath. Kumbaga, iyan naman ay katibayan po ng pagsasagawa ng ipinangako. Kumbaga, nangako ka at bilang katibayan, iba nga po, pagiging trustworthy nung sinabi mo na pangako na gagawin mo to, ikaw ay manunumpa. At iba nga po sa panunumpaan natin, gumagamit tayo
kaya naman ng talagang term o kaya naman pangalan ng tao na trustworthy. Diba nga po, behalf ng pangalan ng taong to talagang gagawin mo sa mapagkakatiwalaan to. So, yun po. At sabi nga po dito, siya inanumpa, diba nga po, sa kanyang sariling pangalan. At sabi po dito, yamang wala nang higit pa sa kanya na maaari niyang panumpaan. Kumbaga, itong pagpangako po ng Diyos ay sa pamamagitan po ng kanyang sariling pangalan. Kasi nga, wala na pong higit sa kanya. Siya na po yung pinakapanguna. Wala nang above sa kanya. Siya lang po inasa above. Diba? Siya lang po, pinakapanguna. Itinutukoy po dito. Kaya po, yung panunumpa na ginawa niya kay Abraham, na natutuparin niya ang kanyang pangako dito, ay sa pamamagitan ng kanyang sariling pangalan. At sabi nga po dito, yamang wala nang hihigit. Diba po? Wala na. Higit pa sa kanya na maaari niyang panumpaan. Na kung saan, diba nga po, ang Panginoong Jesucristo, ang ating Diyos, ang buhay na Diyos, diba? Ang kanyang pangalan ay above all names. At siya po ay above sa lahat ng existence. Diba nga po? Nandito sa mundong to at even doon sa mga bagay na hindi natin nakikita. Siya po ay may authority, full authority, power sa lahat ng kanya pong ginawa. So, ang revelation po dito sa akin, sa verse 13, His name is the proof. Kumbaga ito ay katunayan na yung pangako po ay mangyayari. Pero, sa tamang panahon. Yun po yung revelation sa akin. His name is the proof of promise to be done at the right time. At yung right time na yun po, di ba, yun na yung gumawa po siya dito sa lupa, naghirap, nagtiis, inabukit, di ba po, sa cross of Calvary. Di ba po, dumanak ang kanyang dugo, yung resurrection, yung victory, yung salvation. So, yun na po. Di ba? Yung proof or yung katunayan ng kanyang tawag dito pangako. So, dito na din po sa akin yung promised land ay foreshadowing din po yan nung rest place. Di ba yung promised land po is yung Kanaan? Pero yun po ay foreshadowing New Jerusalem. At yun po yung rest place kung saan, di ba, lugar ng kapahingahan, lupang pangako na kung saan nandun ang ating Creator, nandun ang ating Panginoong Jesus. At diba, para makapunta tayo doon, magkaroon tayo ng access, yung susi papunta doon, yung daan papunta doon, ay walang iba po kundi ang Panginoong Jesus. Sapagkat siya lang po ang daan, walang iba. Kasi tanging ang dugo niya lang po ang dumanak sa cross of Calvary para hugasan ng ating kasalanan, i-redeem tayo mula sa kamatayan. So, yun po yun. Kaya walang iba na makakapagligtas sa atin, yung dating sa din, yung dating mga gawa. Pati nga po, di ba, ang ating pananalisin, umpisa hanggang wakas sa ating Panginoon Kristo. Kasi tanging ang blood niya lamang po ang siyang katunayan, di ba nga po na tayo nilinis na at karapat-dapat po tayo na mapabilang sa kanyang citizen o kanyang mga anak. At dahil lang po yun sa ating Panginoon Kristo. So, yun po, yung revelation sa akin po sa verse 30. So, ngayon po sa verse 14, sinabi niya, ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain. So, dito po, no, dun sa term na ipinapangako ko, ibig sabihin ng ko, pangalan niya. Sa pamamagitan ng pangalan niya. Siya po ay nangako at nanumpa rin po siya. Ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain, yung lubos, di ba, siklig-lig nag-uumapaw. Kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lahi. So, yung pagpapalain po, di ba, sa Old Testament, iyan po yung promised land, na kung saan ito earthly, yung Kanaan, di ba po, sa Old Testament, yan po yan, yung temporary. At mababasa po natin yan, sa Genesis 15 verse 18. Genesis verse 18. So, ang bibitag version pa rin po ang gamit ko. So, ito po ang sabi dito, at ng araw na iyon gumawa si Yahweh ng kasunduan nila ni Abraham, at ganito ang sinabi niya, ibibigay sa lahi mo ang lupain ito,
mula sa hanggahan ng Ehipto hanggang sa Ilog Euphrates. Kasama ang lupain ng mga Kineo, Kineseo, Kadmoneo, Heteo, Perizeo at Refaita. Gayon din ang lupain ng mga Amoreo, Cananeo, Gergeseo at Jebuseo. So, ibig sabihin yung lupang pangako po ang tinutukoy dito. At yun nga po, di ba, physically yan, earthly, yun na po yung promise na yung Kanaan na kinugpog po ang bayan ni Jacob ng Israel. Pero yung ating pong hinihintay naman ngayon sa ating generation natin ay yung New Jerusalem. Nakasama na po ang Panginoon at hindi po yung earthly, yun po ay heavenly. Yun ay eternal. Diba? Nasa eternal realm. At mababasa din po natin yan sa Deuteronomy din po yan, chapter 8 po pala. Chapter 8, verse 7 to 10. So sabi po dito, sapagkat kayo'y dadalhin niya sa isang mainam na lupaing sagana sa tubig. So, ibig sabihin, di ba? Ito po, yung abundancy, yung provision, yung pagpapala. Di ba po? Lupaing sagana sa tubig. Maraming batis, at bukal na umaagos sa mga burol at mga kapatagan. Sagana rin doon sa trigo, sibada, ubas, igos, bunga ng punong granada, olibo, at pulot. Doon ay hindi kayo magkukulang ng pagkain o anumang pangangailangan. Ang mga bato, doon ay makukunan ng bakal at makukunan ng mga tanso ang mga burol. Mabubusog kayo roon at pupurihin ninyo si Yahweh na inyong Diyos dahil sa masaganang lupaing ibinigay niya sa inyo. So, yan na po yung tinutukoy yung sabihin ng Panginoon na pagpapalain. At ngayon naman po, patungkol naman sa pararamihin, di ba? Promise din po yan, yung pagpapalain, promise din. Yung paparamihin, promise din, pangako po parehas ng Panginoon. Pararamihin ang lahi. So, mababasa po natin yan sa Genesis 15, verse 5. Genesis 15, verse 5. So, sabi po dito, dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, so si Abraham po ito, or si Abram, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang nagiging lahi mo. At dahil nga po doon, si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito siya itinuring po ni Yahweh bilang isang taong matuwid. So, in terms po dyan, makikita natin yung pagpapala ng Panginoon ay talagang siksik, liglig, nag-uumapaw. Diba doon pa lang sa promised land, talagang parang lahat ng bagay naroon na at rest place din po. At ngayon din sa pararamihin ng lahi. Kasi nga po diba si Abraham before ay wala pong anak. Pero siya po ay binigyan ng Panginoon. Anak kay Sarah po. Diba nga po yung case ni Sarah kasi ay hindi na siya kaya mag-bear ng anak. Kasi kung hindi po kung nagkakamali siya ay matanda na noon at siya po ata ay baog. Correct me if I'm wrong po. So yun po. Pero di ba walang imposible sa Panginoon kaya binigyan po siya ng anak at yun nga po si Isaac. Kung saan yun po ang magmamana or doon po nakipagtipan ang Panginoon. At diba nga po kay Isaac, doon naman nagmula si Jacob or si Israel. At yun na nga po yun na nakamtam ng mga Israelita years after, di ba po yung promised land. Nagkaroon sila doon ng lupain, nagkaroon sila doon ng kapahinahan. Ngayon din, di ba, mas dumami po sila doon. Kasi yung kanilang journey sa numbers, di ba, 2 times po doon nagkaroon ng census. So, nasa 1,000 pa lang po sila noon. Parang 60,000 and above, nasa ganun. Pero nung sila po ay nagkaroon na talaga ng sariling lupain, di ba? Doon sila mas lumobot yung kanilang population. Katulad na lang po nung nag-census, di ba po si David na sa First Chronicles po at ayun, na kung saan ito naman po ay yung mga mandirigma pa lamang. So hindi pa ito, lang yung mga babae, mga bata. So sobrang dami. So doon po nasa 100,000 na. So di ba, lumebel up yung population. At iba nga po, kapag ang Diyos sinabi niya yan, gagawin niya. At yun nga po, di ba, yung nangyari na sa lahi po ni Abraham. At specifically, sa lahi po ni Jacob or ni Israel. At di ba nga po, kung sa New Testament naman, yun nga po yun, yung Jerusalem na ating hinihintay.
At kung ang tawag dito, hahatiin po natin Ayaw yung nga word pa. na Jerusalem. Hindi Una, pa. Jeru, na kung saan meaning Yun na po lang. ay foundation. Yung Yun na lang, Salem kainin naman ko. po, di ba nabasa natin yan, yung about kay Melchizedek. Hari ng Salem, kumbaga hari po ng kapayapaan. So, nung ito po ay sinerch ko, ako pag itong hinihintay po natin na New Jerusalem, ito po ay new foundation of peace. At yung new foundation of peace, di ba po, ang Panginoon Jesus, equal po yan sa Panginoon Jesus. At yan din po ay patungkol sa living together, kumbaga, pagsasamang muli ng Diyos at ng tao. Pamumuhay na magkasama, may kapayapaan sa pagitan. Di ba nga po, yung relationship, kumbaga talagang nasa ramdam na presensya ng Panginoon. Di ba? Visible, di ba? Audible, at talagang mamumuhay na kasama siya. Kasi di ba nga po kapag may peace, merong rest. Kasi kapag wala kang peace, wala kang pahinga. At yun nga po di ba yung nangyayari sa mga masasama, sa mga wicked. So, yun po. At mababasa din po natin sa Isaiah 48, verse 22, na kung saan nga po walang kapayapaan po ang masama. Ngayon po, sa verse 15, ang sabi naman po dito, matyagang naghintay daw po si Abraham at natanggap niya ang ipinangako sa kanya. So, sa verse 15, tinuturuan po tayo dito na maging matyagang maghintay. Kasi diba sa matyagang paghihintay, equal po niyan faith. Kasi expected mo na may darating. Kaya matyaga ka naghihintay kahit hindi mo pa nakikita. Kumbaga nariyan po sa pagiging matyaga yung patience at endurance. Makapaloob po dyan. So maging katulad daw po tayo ni Abraham, di ba po, na patiently waiting habang nagtitiis. Di ba nga po, sa pagbabalik ng Panginoon at sa ating inaasahan na kung saan di ba nga po ay makasama siya at hindi lang siya, pati natin yung mga taong di ba po, tatangkap din sa kanya. Kasi wala po tayong matadala sa mundong po, pero yung mga soul na bahagi na natin, yun po ay makakasama natin. So, ngayon naman po ang sabi ay, at natanggap niya ang ipinangako sa kanya. So, dahil nga po, di ba, sa kanyang matyagang paghihintay, dahil sa kanyang faith, expected na darating, ipinangako sa kanya ng Diyos, at dahil siya ay nagtiis, di ba po, nag-endure, talagang patiently, naghintay, di ba, na-receive niya po yung promise. Diba nga po, ng Diyos sa kanya. At yun nga po, di ba, ay sa pamamagitan ng kanyang anak po si Isaac, ay din sa kanyang anak naman ni Isaac ay kay Jacob. Doon po, di ba, mas visible yung promise ng Panginoon ng Diyos kay Abraham. At up until now sa atin po, yung grace at mercy niya. Di ba nga po, hindi na, tawag dito, yung pagiging kingdom citizen ay hindi na dahil bloodline ni Abraham, kundi sa pananampalataya ng katulad niya. Kumbaga, magiging spiritual Jewish na po tayo kapag tayo ay baptize ng banal na spirito at patuloy na namumuhay ayon po sa kalooban ng Panginoon. Pero ngayon, di ba, yung promise po na ating hinihintay, yung redemption po sa atin. Di ba po, at yun nga, buhay na kasama ang Panginoon. At diba nga po, dito makikita natin sa chapter ay verse 15, yung nasa Matthew 24 verse 13 din po, ESV version, but the one who endures to the end will be saved. So, yun po yun. Ngayon naman po tayo dumako na sa verse 16, nanunumpa ang mga tao sa pangalan ng isang nakakahigit sa kanila. At sa pamamagitan ng panunumpa ay pinagtitibay ang usapan. Diba nga po, yung panunumpa o nanunumpa, ito pa ito, baga oath-taking. Baga ito ay katibayan ng pagsasagawa ng pangako. At diba, bakit po ba ginagawa sa yung parang nanunumpa? Kasi nga po, para mag-prove, diba, yung katiyakan na mangyayari yun, yung pinangako. At kumbaga ito ay para maging trustworthy, kumbaga evidence, diba po, na yung pangako na yun ay mangyayari. Kumbaga ito po ay sinisendohan niya yung promise talagang mangyayari. Yun nga po, ito ay
kumbaga, katibayan na maaasahan yung pangako na yun na darating o mangyayari o ipamaraan. Kaya po yan, at diba sa pamamagitan ng pangalan na nakakahigit sa kanila. Pero ang Panginoon nga po, diba, ang Diyos natin ay wala nang higit sa Kanya. Kaya sa pamamagitan po ng Kanyang pangalan, siya po ay lupa. At diba nga po, siya po ay trustworthy kapag sinabi niya gagawin niya. Kapag hindi po siya pabago-bago ng isip. So kung ano po ang napagpasyahan niya, yun po ang kanyang gagawin. So hindi po siya katulad ng mga tao na nagpabago ang pasya. Sabi nga po, diba, at sa pamamagitan naman ng panunumpa ay pinagtitibay nga po ang usapan. Na siyang, diba, nabanggit po kanina kung bakit na po ginagawa na nanunumpa. Para po katibayan ng pagsasagawa ng pangako. Verse 17, kaya hindi naman pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi mababago ang kanyang layunin. At pababasa natin yan sa 1 Samuel chapter 15, verse 29. So sabi po dito, NB9. Sabi po dito, ang maluwalhating Diyos ng Israel ay hindi nagsisinungaling at hindi nagbabago ng pag-iisip. Kaya diba po, maaasahan ng kanyang mga pangako. Hindi siya tulad ng tao na nagbabago ng pag-iisip. O baga ang Panginoon is stable. Stable siya. Kung anong, diba po, napagpasyahan niya, yun po ang kanyang gagawin. Kung ano po yung pinangako niya, yun po ang kanyang gagawin. Hindi po nababago ang kanyang layunin. Diba po, walang makaka-influensya ng kanyang pasya. Diba, sabi nga po, sino makakapagpapayo sa Panginoon? So, yun po yun. Ngayon, verse 18 naman po tayo, hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito. Ang kanyang pangako at sumpa. Kaya, tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. So, yung term po na nakatagpo, ibig sabihin, di ba, tayo po ay humingi, di ba, ng karunungan, humingi tayo, gusto nating mas makilala ang Panginoon, at ganun din, humanap, di ba, hinanap natin siya, tayo ay patuloy na nagbabasa, nakikinig ng kanyang salita, sinasagawa rin ito, at ganun din, di ba, kumatok po tayo. So, sa tatlong yun po ay patungkol sa pagsisik or paghahanap. Kaya po tayo nakatag dahil tayo ay kumilos dito. So, may action. At ngayon, about naman po sa term ng kalinga, ito po ay pag-aalaga. Ito ay proteksyon, ito ay kapahingahan, di ba po, ito ay kapayapaan, kapanatagan, at sa pagkalinga, of course, pinapalago din po tayo, dinidisiplina din po tayo, at inaalalayan po tayo. Kaya naman, di ba po, panatag ang ating loob na ibig sabihin walang chaos sa ating mga puso. Be still, di ba, naka-be still position tayo, panatag tayo. At sabi naman po sa term na umaasa, tayo po ay naghihintay, waiting for His coming to redeem us, diba po, and have everlasting life with Him. Tayo po ay umaasa, diba, sa pangako niya po dito. So, yun po, yung tinutukoy po dito sa verse 18. Ngayon naman po sa verse 19, ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo hanggang sa dakong kabanal-banalan. So sabi dyan, una, yung term na angkla. So yung pag-asa po pala na tinutukoy dyan, yun nga po yung ating nabanggit kanina, yung pag-asa natin na i-redeem tayo ng Panginoon, magkakaroon tayo ng everlasting life with Him. So yun po, yung pag-asa nga po yun, ang siya po nating matibay. Kasi yung pag-asa na yun, yun din po ay nag-i-equal sa ating faith, di ba? Expected natin na darating, kaya tayo naghihintay. At sabi nga po dito, yun daw po ay matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Yung angkla po, yun po kasi ay both anchor. So, ginagamit po yan to secure yung vessel o yung bangka na nasa specific location. Kumbaga nasa
naka-still position po siya, naka-still, kumbaga nananatili siya sa ganung posisyon para hindi siya maging shaky, hindi siya mabadbad sa kung saan. Kasi nga po, kapag walang angkla itong vessel na ito, siya po ay mapapatagad ng hangin sa kung saan sa. Of course, iba nga po ay tumaog pa at mag-sink. So, magulad nga po, di ba? Kung kaya Peter, kung siya po ay palubog, di ba po, nakita niya yung mga waves at ganoon din nagkaroon siya ng fear, nagkaroon siya ng doubt. So, kung wala pong angkla, di ba po, wala tayong talito, pinaninindigan, di ba nga po, o pinangahawakan na salita ng Panginoon, tayo din po ay tulubog, tayo din po ay talito, parang di ba nga po, na nabanggit sa Santiago, na parang alon sa dagat na itinatabi ng tao sa isa. Kasi nga po, nagkaroon ng pag-aalinlangan. So, kailangan po natin magkaroon ng angkla o matibay na pangahawakan at yun nga po diba yung promise ng Panginoon Jesus sa atin. At yung sinabi naman po dito, at ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo hanggang sa dakong kabanal-banalan. So yung book daw po natin na yun, yung pinahawakan natin, di ba nga po na pag-redeem sa atin ng Panginoon, umaabot daw po hanggang sa kabilang tabing ng templo. At hanggang sa dakong kabanal-banalan, ang ibig sabihin ay unseen world. Kung saan tayo ay nakapokus na po doon at hindi na pag-ibig sa mga bagay sa mundo, tayo nakapokus sa mga bagay na darating, nakapokus tayo sa Panginoon, di ba nga po sa kanyang pagbabalik, at ganoon din sa mga eternal na bagay, heavenly things, at mababasa po natin yan sa Colossus 3, verse 1 to 4. So sabi po dito sa Colossus 1 verse 3, verse 1 to 4 po pala, yamang pinuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kalwalhatian. So yun po yung tinutukoy dito. Lang pasa na yung ating tingin at doon na tayo iwas sa mga bagay na paparating sa New Jerusalem. Sa pagbabalik ng Panginoon, buhay na kasama siya. So, nakapokus na po tayo sa unseen world. At sabi sa verse 20, si Jesus ay naunang pumasok doon alang-alang sa atin. Amen. Iba nga po kasi siya po yung way natin para makapasok doon. At yung kanyang precious blood, iba nga po ang kanyang inihandog para nga po tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan at ipagkasundo po tayo diba, sa Diyos. Siya po yung way. At siya po ay nauna doon pumasok, alang-alang po sa atin. Kasi nga po, di ba, kung nanatili po siya dito, hindi po natin matatanggap ang banal na spirito. Hindi po maalis yung mga evil nating pag-uugali. O hindi tayo, di ba po mababaptize ng Holy Spirit kung hindi po umakyat ang Panginoon Jesus sa langit. So, kailangan po yun. Kaya nga po, di ba, na revelation kay Ate Angel ng Old Testament, siya po ay Ama. Di ba nga po, Justice God. At sa New Testament naman po, di ba, anak ang Panginoon Kristo na siya nag-sacrifice, pati pa nga po ma-reconcile as a ransom, di ba po yung kanyang blood, nang sa ganun, maalis sa depth of hell yung mga tao na talagang pabagsak doon, lalo na kung namatay at hindi nakapagtanggap sa Panginoon Kristo. At kayo din po, di ba, sa ating generation ngayon siya po yung Holy Spirit. Siya kumikilos sa atin, nagre-reveal sa atin, nagsasaayos sa atin, nagsasanctify sa atin, naghuhugas po sa ating buong pagkatao, espiritu, katawan, kaluluwa. At sabi nga po dito, nauna na po pumasok doon ng at naging pinakapunong pari. At alam naman po natin yung pinakapunong pari. Diba siya po yung nagdadala po, nag-aalay ng handog, diba po para sa kakapatawad po ng kasalanan ng mga tao. At sabi po dito, at naging pinakapunong pari magpakailanman. So, wala po siyang kamatayan. Wala po siyang limitation. Hindi katulad
ng mga earthly, ng mga high priest. Iba po na limited ang buhay na mamatay. At sabi po dito, ayon sa pagkapari ni Melchizedek. At yung sa pagiging pari ni Melchizedek, mababasa niyo po yan natin sa chapter 7. So, doon po nagtatapos mga kapatid ng ating pong pagsalo-salo patungkol po dito sa babala laban sa pagtalipod at tiyak ang pangako ng Panginoon na ating matatagpuan simula sa chapter 5, verse 11 to 14 to chapter 6.